You cannot give this committee even just a list of cases that were filed here in Metro Manila. You don't have that in your possession right now. Let's not talk about the one in the provinces. Dito po sa Metro Manila, wala pong maibigay sa inyo yung theft department ninyo or task force. Negatively, to be honest. Okay. Thank you. Let's move now to the PNP, Philippine National Police. I'm sure marami na po kayong nahuhuli siguro dahil kayo po ang kasama ng Meralco sa pag meron po mga illegal metering, tampering, etc. Meron po ba kayong dala ngayon? Again po, good morning, Honorable Chairperson, Senator Erwin Titulfo, distinguished members of the Senate Committee on Energy, fellow government officials, and participants. On behalf of the Philippine National Police, particularly the CIDG, I respectfully thank the committee for the opportunity to present PNP's enforcement efforts concerning violation of Republic Act 7832 or the Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994. Sir, I have a presentation, sir. Go ahead, please. Sir. For the cases handled regarding the RA 7832, for the period calendar year 2022 to August 18, 2026, the BNP recorded 548 cases involving the violation, of which we have arrested 794 suspects. Of this, 665 were arrested while 129 remain at large. And most of the cases occurred or happened in Pro 4A with a total of 314 cases, followed by NCR with a total of 101 cases. And most of the victims, sabihin na lang po natin, sir, Meralco, local electric cooperatives, and individuals. And based on the data gathered, most violation falls on the provision of Section 3, Paragraph 1 of the Republic 7832, with most cases filed are theft, tampering of meter, and anti-fencing. And we have 32 cases under investigation or for filing, 22 amicable settled, 25 cases where the suspect was identified but complainant declined to pursue the charges. For the cases referred to prosecutor, a total of 279 cases were referred, of which 5 were referred for further investigation, 9 were dismissed, and 265 proceeded to preliminary investigation. For the cases filed in court, for a total of 190 cases, their current status includes 37 under arraignment, 4 under pretrial, 5 provisionally dismissed, 123 undergoing trial, and 21 resulting in conviction, with a total of 469 cases still filed or in the respective courts. And with regards for those remaining suspects, the PNP has arrested 665 while 120 remain at large. The PNP will continue intelligence gathering, case validation, and coordination with concerned units and agencies to locate and apprehend these remaining suspects. For the cases and challenges, the continued progress of cases from investigation to prosecution and trial demonstrate the PNP commitment to proper case monitoring. However, challenges remain, particularly in establishing the identity and participation of offenders, securing sufficient technical and documentary evidence, and obtaining the cooperation of complainants, witnesses, and electric utilities. For some reasons for the dismissal of cases, the recorded reason for dismissal include lack of probable cause in 6 cases, insufficiency of evidence, isang kaso, and lack of interest of the complainant in 2 cases. These findings underscore the need for stronger evidence gathering and closure coordination
among investigators, complainants, utilities, and prosecutors. On our actions and a way forward, the PNP continues to strengthen investigation and case monitoring mechanisms, ensure complete documentation, facilitate timely filing of cases, and monitor cases already referred to prosecutors or filed in court. For suspects still at large, concerned units will continue intelligence operation and coordination to facilitate their apprehension. Moving forward, the PNP will further strengthen coordination with the distribution utilities, electric cooperatives, prosecutors, and other concerned agencies to improve the investigation and prosecution of electricity pilferage cases. In closing, the PNP remains committed to enforce RA 7832, protecting consumers, ensuring accountability of electricity pilferage. We ensure the Honorable Committee for our continued cooperation and support for measures that will strengthen the investigation, prosecution, and prevention of electricity pilferage. Thank you very much, Honorable Chairperson and distinguished members of this community. This concludes my presentation, sir, and thank you for listening and attention, sir. Okay, you said one out of the 548 cases from Region 1 all the way dito po sa NCR, and of the 548, ilan po yung napunta, ang nakasuhan sa 548 cases? O yung arrested po ninyo na 665, ilan po ang nakasuhan? 469 po. Sa 469, ilan po yung na-convict? We have 21 convicted individuals po. 21 of the 469. Wala nga po itong 10%, 5%. Ilang percent po ito? Bakit ho ganito ito? Maaari ho ba matanong? Ano nangyari? Or kulang po ang inyong mga ebidensya? Or nawala na po kayo ng gana? Or yung saan po ang nagka-problema rito? Because kung may 469 po kayo na i-final, 21 lang po ako na-convict. Ano nangyari sa iba? Ongoing? On trial since 2022? 4 years na po ito. See, this is the what I am talking about. Mas madali sa mga distribution company, sa distribution company, maningil na maningil. Kasi nga naman, tama naman sila. Paano pa nila babawiin yung losses nila kung wala naman po natatakot? Tignan mo, sa 469 na file, 21 lang ang na-convict. Ibig sabihin, 21 lang ang nalagang napatunayan at makukulong ba ito kung penalty ho ito. Pero ano ho nangyari sa iba? Kaya nga ho, dito makikita natin, dismayado ho yung mga consumer natin na faithfully paying their electric bills at yung ni-raise po ng mga distribution companies last time, paigtingin po natin yung ating anti-pilferage law. Eh kung sa 469 po, 21 lang ang na-convict, sino nga naman pong gaganahan? Eh mas mabuti pa kung ako yung distribution company. Singilin ko na lang si Juan, si Maria. Mas madali, aantay lang ako sa opisina, takbuhin ko yung aking kolektor, may system loss po, ninakawan po kami, mas mabilis po yun eh. Rather than intayin yung strict implementation po nitong anti-pilferage law. Eh, mukhang may problema din po talaga tayo dito sa anti-pilferage law po natin. Itong RA 7832 po natin ang problema. So, hindi rin ho siguro natin masisi at this point na itong mga kumpanya mas mabilis na maningil. Sinisingil sa mga ordinaryong mamayan yung mga nawala, yung mga nanakaw. Kasi nga po, hindi nila ma-recover dahil wala po napaparusahan o the 469, 21 lang po ang na-convict. NBI, I want you to give me, I will wait for your report po, sir. Bigyan niyo po itong committee na ito ng report po. Hindi po pwedeng kailangan pa ninyo ang PNP po na kapag collate na po sila after 1 week,
Asahan ko po sa next hearing na meron na po kayo maibigay na number. I'm sure tinatawagan din po kayo ng mga power distributors, ng mga electric cooperatives sa probinsya ng tulong para manghuli dahil hindi naman wala po silang police power na manghuli kundi kayo po at ang PNP. I expect you, Attorney Pablo, Attorney Querio, to submit to this committee yung inyo pong report. How many were arrested? How many were convicted? Sa inyo pong tanggapan. Yes, Mr. Chairman, will do. Will submit. Okay, let me go now to Attorney Juan of the ERC. Diretsahan na lang ho tayo, kundi magsasayang ho tayo ng oras dito. Pwede po ba o hindi alisin itong systems laws? Napag-usapan na po namin ng BIR, yung VAT po, alisin po natin yung VAT sa system laws, which is maganda pong balita. But what I want to hear from you being the chairman of the Energy Regulatory Commission, pwede ba nating alisin ang system laws? Kahit pag-usapan muna ito nating non-technical, pwede ho ba ito? Aaray po ba mga kumpanya? Hindi naman po siguro mababankrupt ang distributor natin. Hindi naman siguro mababankrupt ang transmission companies natin or ang generation companies pag inalis po muna natin ang non-technical. Kung pag-usapan muna natin ang non-technical, Attorney Juan. Kung tungkol po sa pagtatanggal ng recovery ng system loss, maging ito ay technical or non-technical, maaari po yan kahit i-zero or pagbawalan ang recovery ng cost na yan. Pero po ang tanong ay kung matatanggal ba yung system loss, maging ito ay technical or non-technical. Maaari nga po ito ay babawasan dahil tulad na lang halimbawa sa technical, doon sa inyong halimbawa, mayroon talagang hindi maiwasan na pagkakawala ng kuryente. Kung patungkol naman po sa non-technical, maaari din po itong ma-minimize, hindi man totally ma-eliminate ang pagnanakaw o yung mga error. Pero kung ang magiging polisiya naman ay hindi na mabawi ang mga ito sa pamamagitan ng system loss charge, kundi ay ipasalo na lang sa mga distribution utilities, maaari din po naman. Ang katanungan naman po, gaya ng naitanong nyo, hindi ba mababangkarote ang ating mga utilities? Dito na nga po dapat pag-usapan kung paano natin ito dapat gawin. Ito ba ay isang buhos lang, isang mabilisan na pagtatanggal or pagbabawas ng umiiral na cap o dapat ba ay mayroong phased-in na implementation nito para makapaghanda naman ang mga distribution utilities kung sakaling ito nga ay maipagbabawal na at sila na ang sasagot. Kaya nga po, ang tanong ko sa inyo, diretsahan po tayo, real talk po tayo. Kasi sinasabi po nila, malulugi kami, Mr. Chairman, pag sinalupo namin ang systems loss na yan, dahil nga po yan doon sa nakapaloob sa batas na ito ng IPIRA, ewan ko kung bakit na hindi pinag-aralan ng maayos tong batas na ito, malulugi ho ba? Magsasara ho ba lahat itong mga ito? Magsasara yung mga generator natin, NGCP magsasara ba? Meralco, Electric Co-op magsasara ba? Kung alisin natin ang system loss totally, technical at saka non-technical, will they shut down? Will they go bankrupt? O hindi naman? Sa inyong pag-aaral? Because isang buwan ho ito mahigit. July pa ho ito nang ipinanukala ng Pangulo. Doon po sa ating mga distribution utilities, dahil sa kasalukuyan sila po ang nag-iimplementa ng recovery ng system loss cost nila, hindi po lahat ng distribution utilities ay pare-pareho ang naging performance nitong mga nakalipas na ilang taon. At marami sa mga distribution utilities, maaaring ang kanilang performance ngayon ay within the cap na naaayon sa kanilang klasifikasyon. Subalit mayroon din po na may matataas na system losses na nararanasan at ito nga po ang dapat na tutukan. Yung mga ibang nakakapag-perform na within the cap or below, way below the cap, maaari na nga din po na tingnan kung ang cap para sa kanila ay dapat na ibaba na or talagang walain na
yung pagdating sa non-technical system loss na recovery. Pero po yung ibang mga utilities, lalo na yung mga electric cooperatives na matataas ngayon ang kanilang system losses na at mayroon na silang parte doon na inaabsorb, kung ang kabuuan pa nito or mas malaki pa ang dapat nilang i-absorb, ay mas mapapadali ang maaring pagsasara nila dahil nga sa mahirap din na sila ay mag-operate na hindi naman nila nakukolekta yung dapat na masingil pambayad sa kanilang supplier at para sa kanilang operasyon bilang distribution utilities. Matanong lang po natin, di po ba ang inyong ahensya, ang ERC, ang responsable sa to make sure na updated, na nasa standard pa rin ang mga distribution companies natin, ang ating transmission lines? Trabaho po ba ninyo nito mag-inspeksyon? Kasi mga luma na po itong ating mga transmission line. Ito pong causes ng mga systems loss po natin. May mga nakausap po kong electric cooperatives, yung mga linya po ay luma na talaga magkakaroon po ng problema. Wala pong iniwan pala yan sa isang highway. Kung lubak-lubak, talaga magkakaproblema ho. Babagal ang takbo ng ng mga sasakyan, kung mga luma po facilities. Sa inyo po ba yun, no? To make sure na upgraded, may mga bagong infrastruktura, ang NGCP, ang mga distribution companies, yung kanilang mga kuryente, mga linya, mga poste, mga metro nila up to date? Kayo ho ba yun? Is that your job? Opo, meron pong mga technical and performance standards tulad ng SAIFI, SAIDI na kinakailangan na pe-perform ng ating mga distribution utilities at sila ay maaaring ma-penalize kung sila ay lalagpas doon sa mga itinakdang allowances para dito. At sila naman din ay mayroong natural na insentibo na mag-roll out ng mga capital expenditure programs upang mapababa halimbawa ang kanilang system loss, dahil nga kung sila ay above the cap na, mamabutihin nilang sila ay makapag-invest sa mga makabagong mga kagamitan nang sa ganon ay mapababa nila yung kanilang system loss.